Okay dito kung walang traffic, or kahit traffic pero moving, okay lang siya. The Max everyone has been talking about. Introducing the new Conlivy sticker. Yo, what's up? Ayan. Good evening mga kalibis, no? Ayan, for today's video, bibiyahe tayo mula dito sa Santa Misa. Kung napapansin nyo dito sa ating harapan, ayan. Ito po ay lugar ng Old Santa Misa. Kaya ang dami ditong bahay na walang kusina. Ayan, mapapansin mo sa paligid natin. Ito ay kabilaan na bahay na walang kusina. Mura lang, may mga offers lang. Pay as, low as. Ayan. Dito tayo dadaan mismo sa hotel. Ayan, sa ilalim. At ngayon, siyempre bibiyahe tayo papuntang pauwi na ng Cavite. Kaya try nating dumaan ulit dito sa sa Manila area papuntang Cavite. Yan. Bagal yung bunot ni Kuya. So dito naman ito na yung bago kong daan. Samahan nyo ako dito. Ito ay shortcut. Madalas kasi ang daan ko ay sa Mandaluyong. Ngayon naman try natin dito sa ulit. Medyo may traffic dito Bakit kaya may traffic dito? May buhos ba? May buhos yata sa unahan. Hindi abante. Pero ayan, ginagawa kasi tong dito tulay. At yun na nga, ngayon ay Semana Santa. At ito ay uwian na talaga. Expect ko ngayon, or expected na ng lahat na mga biyahero, na traffic talaga pauwi ng probinsya. Kasi nga Semana Santa. Yung ibang company bukas, hanggang bukas may trabaho pa. Pero yung iba naman wala na, lalo na sa San Juan. Kasi parang may anniversary ng San Juan. Yan, kaya bukas walang trabaho ang taga San Juan. Kaya ako naman, ang base ko ay Quezon City. So hindi kami kasali doon sa pa-holiday na yun, kasi buong San Juan lang. At yun na nga, ngayon uwi na, kasi bukas hindi na ako papasok. Magtambay na lang sa muna, bahay, pahinga ba, kasi medyo masakit na yung katawan, lalo na sa laging biyahe. Kaya eto, daanin natin ulit tong shortcut. So ipapakita ko to sa inyo kung saan tayo dumadaan. Pero itong natin, binabaybay natin ay diretso ng Quezon or Quirino, sorry, Quirino. Di ako familiar nitong binaybay natin sa ngayon, kung anong street ito, kasi hindi ako naka Waze. Kasi sa Waze, kasi pagka tiningnan natin sa Waze, mayroong nakalagay agad na area, kung saang area na tayo. Pero ngayon wala, kasi nga naka lang tayo, basic lang, ordinary camera. So balak ko sanang mag live ngayon mga kalibis, Facebook live, kaya lang hindi kinaya ng ng data. Hindi naka-open nung live, kaya ang gagawin ko na lang is ganito na lang. So samahan nyo ako hanggang kung saan hanggang saan mag-lowbat itong battery ng GoPro natin. So ayan, consequence, nandito tayo sa tulay. Itong tulay na to, ang tagos nito is Quirino Avenue. Yan. Yan, meron daan dito na ito sa ibabaw ng tulay, at meron din naman dito sa may counterflow dyan sa kaliwa na yan. Pero ang pupuntahan yan dulo, doon pa rin sa may Quirino. May option lang dyan sa may ilalim na pwedeng kumanan dito sa mga nakatira dito sa baba na to. Yan.
Kaya dyan sila dumadaan. Pero kung diretso ka lang naman, papunta ka ng Rojas Boulevard, papunta ka ng Manila Zoo, dito ang daan para mas mabilis. Ayan. At yun na nga, hayahay ang biyahe natin ngayon kasi medyo as you can see, wala tayong masyadong maraming kasabay, pero hindi natin alam doon sa unahan kung baka naman ay heavy traffic naman. Malalaman natin mamaya. Pero expected ko ngayong oras na to, maraming umuwi ng probinsya. Feeling ko nga sa mga nagko-commute, shout out sa mga nagko-commute, yung bumibiyahe ng Cavite, Laguna, na nagko-commute dadaan ng Cavitex or dadaan ng PTEX. Yan, mahaba ang pila ngayon sa PTEX. Yan, pila ng bus. Yan, so dito medyo paunahan dito, pagalingan dito mga kalibis ng ng pagtawid. Pwede naman tawirin natin ng bigla, kaya lang baka may madisgrasya tayong iba. Gusto ko sanang i-try mga kalibis yung yung pagla-live na gamit itong ating GoPro, pero hindi lang kinaya ng data. Pero yung iba maraming gumagawa na nito gamit yung GoPro, pero sa akin hindi siya effective ngayon. Nag-try ako nung nakaraang linggo, ang gamit naman ay wifi connection. Ngayon data connection, hindi kinaya ng data ko, kaya talaga, tagal ko naghintay kanina, nag-loading lang siya. Kaya ngayon lang tayo, local vlogging lang, kumbaga sa through camera, walang involved na online. Yan, so kasi nandito na tayo sa Quirino Avenue. U-turn lang tayo kasi ito ay papuntang Caloocan yata yan, o Caloocan, yan, di ako sure. Pero ito, U-turn tayo dito. Ito ay papunta na ng Rojas Boulevard. Yan. Yan. So itong tinatahak natin Quirino Avenue na po ito. Yan. So samahan niyo ako hanggang hanggang saan maglubat yung ating battery ng GoPro. Yan. Yung sa cellphone naman, itong nasa harapan natin, yan, yung sa monitoring ko, ito naman ay nakaumang sa kanyang saksakan. Kumbaga sa naka-charge na ito. Kaya hindi na talaga maglobat yan kasi ongoing charging. Yung sa GoPro na lang, pwede naman nating i-charge habang nagbiyahe, pero nag-o-overheat siya. Kaya sayang naman kung masira siya kaagad, bago lang ito, sayang or nakakapanghinayang kasi may kamahalan din. Ayan. Yan, dito ganon din dito, pagalingan din dito sa pagtawid. Minsan may mga trailer kasi ditong mga kasabay sa tawid, kaya mahirap din dito magtawid. Kaya pag bagong driver ka, kapag dumaan ka dito sa may Quirino, ingat-ingat lang kasi yung iba dito masyadong magagaling na driver, talagang pipinahan ka. Kung hindi ka masyadong di mo kabisado masyado yung makina mo, ingat lang kasi baka mamaya masagi ka ng hindi mo alam. Ito naman si Maki, yung ating kasama ngayon, si Maki. Naman siya, nagkaintindihan naman kami kahit papaano. So parang na talaga, nakikisama si Maki. Parang nakikisama siya sa akin or nakisama din ako sa kanya. Kumbaga sa give and take lang mga kalibis. Si Maki naman sa ngayon ay medyo hayahay pa yung takbo niya kasi lang nito, tune up nung mga nakaraang buwan, pero ngayon
parang ready to ano na naman siya. Change oil. Ayan. So hindi ko na ano sa inyo mga kalibis, di ko na naipakita sa inyo no nung mga nakaraan na pinaano ko si Maki. Pinatingnan ko kung ano yung pwede. So marami na ring pinalitan. Una, nilinis yung panggilid nito, yung CVT. Nagulat ako kasi ang dumi na pala. Wala akong idea kasi first time ko rin tong magka NMAX. Kaya yun, nilinis. Pagkatapos nakita ko or ipinakita sa akin ng mekaniko yung pinaka fan belt mayroon ng sugat-sugat. Kaya nag-decide ako na palitan na lang siya. Yan. So nagpalit na ako ng fan belt nito. Change oil, tapos siyempre mayroong ipinalit pang iba. So namangha ako kasi una nilagyan din ng nirepack na rin yung hydraulics nito sa tinidor. Yan. Kaya maganda na yung nito, maganda na yung takbo, smooth na. Tapos nagpalit din ako ng dalawang yung kabilaan na disc brake. Yan. Tapos siyempre yung nito tiningnan na rin ng maayos. Nagpalit na rin ito ng bullhead o bullhead ba ang tawag nun, or yung iba knuckle bearing o ball bearing o ano pang tawag nung iba, basta yun. Kaya ko yun pinapalitan yung pinaka knuckle bearing nito kasi nga nung nalubak ako, nauntog siya. Yung pinaka bulitas tumama siya sa sa pinaka ring ng knuckle or bull race kung tawagin. Nagkaroon siya ng bumaon yung bulitas. Kaya ang nangyari, nagkaroon siya ng kanto. Pag ipaliko siya ng ganon, nagkaroon siya ng kanto, parang power steering na kung baga. Kaya ang ginawa ko, pinapapalitan ko na. So marami ding pinalitan. Nagpapakabit na rin ako ng AdPro para doon sa may liquid cool na connection. Ayun. Ano bang tawag nung iba doon? Kasi iba-ibang tawag ng mga ibang mekaniko. Pero yun, AdPro yung ipinalit. Siguro yung iba, yung may Inmax at saka Aerox, mapamilyar na kayo sa term na na AdPro. So yun po yung inilagay sa akin. Medyo mahal, pero okay lang kasi nakakatulong naman sa motor. Yan. Tapos meron na ring meron ng ibang mga pinagpapalit-palit, nilinisan. So okay naman. Yung takbo niya after nung naipagawa ko siya, okay naman siya hanggang ngayon. Kaya yung ko sa kanya, yung assessments ko sa kanya ngayon, smooth pa rin siya. Pero yun nga, na rin siya, konting na lang to, konting takbo, aabot na rin to doon sa pinaka ceiling nung limit na kailangan na rin mag change oil. Kaya pipitik-pitik na rin to. Makikita nyo sa dashboard dito, wala pa siyang yung gumagalaw-galaw na change oil. Pero baka mamaya or bukas gagalaw na to kasi naka almost 4,000 kilometers na ang tinakbo. Kailangan na talagang magpalit din ng langis. Kasi nga sabi nga nung iba, dapat 1,500 or 2,000 magpalit na ng langis. Kaya lang parang nakita ko kasi yung langis hindi naman sa pag-ano. Yung nag 1,500, 2,000 na nag change oil ako, medyo malinis pa yung langis, medyo clear pa. Hindi pa masyadong madumi. Kaya ang ginawa ko, isagad ko na lang kung kailan siya mag-signal na magpapa-change oil na dito sa dashboard.
saka ko na siya pinat-change oil para kung baga maximum naman na yon. Hindi naman siguro yon nakakasira ng makina dahil kasama naman siya doon sa recommended ng ng kasa or sa mekaniko or sa gumagawa mismo nitong motor. Ayan. So yung unang 1,000, 'di ba? Nakalagay unang 1,000 kailangan magpa-change oil. So sinunod ko naman 'yon. 1,000 tapos 2,500 tapos pinalagpas ko na. Ang kasunod doon dapat 3,000, 2,500 ganon. Pero sa akin ngayon nag-maximum na ako ng 4,000. Kung kailan siya blink yung change oil, saka na ako magpapa-change oil para naman makakasave doon sa langis. Sabi nung iba, wag mo nang pansinin yung langis kasi mura lang yon kaysa masira yung makina. Sabi ko, hindi naman siguro kasi naman siya, mayroon siyang kumbaga sa may alarm clock ba na pagdating nung nag-alarm na siya, pwede na siyang langisan. Pero kung okay naman, kung di naman siya, kung mayroon namang pangpalit, so bago mag-alarm sana or bago mag-blink, palitan na yung langis. Yun lang. Tapos yung belt, makikita dito, ayan. Tingnan natin sa dashboard kung kita niyo yung dashboard ko ngayon kahit gabi. Yan. Yung oil naka 3,855 kilometers na. So kapag nag 4,000 ito, magbi-blink na yan pag nag 4,000. So ngayon hindi pa. Ayan, konti na lang. Ayan, yung belt naman, ang limit naman ito is nasa 25,000 dapat magpalit na ng belt. Pero ito nag 16,000 lang ito, nagpalit na ako ng belt kasi may sugat na siya. Ayan. Pero pa naman, minimal pa yung sugat pero nagpalit na lang ako. Ayun. So nandito na nga pala tayo sa Roxas Boulevard mga kalibis. Yan. Lumagpas na tayo doon sa Manila Zoo. O ito, Roxas Boulevard na po ito. Sa hindi pa nakadaan dito or hindi pa nakarating dito, ito po yung itsura ng Roxas Boulevard, dulo ng Quirino Avenue. Ayan. So makikita nyo medyo maluwag pa yung traffic ngayon dito. Yan, medyo nakakatakbo pa tayo ng 60. Nakakatakbo pa ng 60 pero hindi natin alam doon sa unahan kung gaano kadikit yung bumper. Sana ganito lang, makakatakbo tayo ng medyo hayahay. Yan. Ang daming bukol-bukol. Yan, ito yung sa may kanan natin. Ito po yung ano bang lugar to? Kalimutan ko tong lugar na to. Sa may CCP Complex. Ano pa yung CCP Complex? Basta Manila. Ayan. Ngayon tansahin natin kung baybayin natin tong Roxas Boulevard. Okay naman kasi medyo malayo naman yung ating kalaban. Yan kita sa dulo, walang sasakyan pero hindi natin alam after ng tulay. Kaya ngayon hatawin natin to, habulin natin yung Ranger na yan po, sanggalang Ranger. Yan, shout out sa driver ng Ranger, ang bilis mo. Yan, medyo madilim na dito sa ilalim ng mga punong kahoy na ito. Yan, ito po yung tulay. Kung di ako nagkamali, itong tulay na to parang Hilpuyat. Hilpuyat itong tulay na to. Yan, Buendia Hilpuyat itong tulay na to. Kasi ang sunod na tulay nito is yung EDSA. Ayan, sa may EDSA Pasay. Yun yung kasunod na tulay. Pero ngayon nakikita natin medyo hayahay ang biyahe. Ang takbo natin is nakatakbo tayo ng 86. Nakatakbo tayo ng 86. So hatawin pa natin, baka
Medyo hayahay pa ito sa unahan. Yan. 87, 89. Yan. Ayan. So malapit na tayo sa EDSA Tulay. Yan. EDSA Tulay. So pag si Maki talaga, pwede nating i-banking. So nasanay na si Maki sa bankingans. Medyo pumula na yung sa may tulay, pero parang manageable naman. Moving naman sila kahit pula. Kaya, dito kasi mga kalibis, kung dito ako dadaan, okay dito kung walang traffic, or kahit traffic pero moving, okay lang siya. Kasi wala dito masyadong traffic light. Doon kasi sa may Makapagal, kasi doon ako madalas dumadaan, may talaga, may maraming traffic light. Pero magaan yung doon, malawag yung traffic kasi medyo sadyain yung kalsada na yan. Pero dito lagi itong puno, parang lang din. So as you can see, nandito tayo sa EDSA Tulay ng Roxas Boulevard. Yan. So kita mo sa unahan, pulang pula. Parang labi lang ng lips lang ng cheeks. Yan. Yan, sa may kanan naman natin banda, medyo nakapila yung mga jeep. Yan. Ibig sabihin, konti lang yung pasahero ngayon dyan. Kasi madalas, kapag dumaan ako dito, madalas dyan, ang haba ng pila dyan ng mga pasahero, at yung jeep naman ay madalang lang din. Ngayon nakita natin, jeep yung nakapila, hindi yung pasahero. So ibig sabihin, yung ibang pasahero niyan, mamaya pa, whether nakauwi na. Ayan. Tayo naman ay tuloy-tuloy tayo dito sa Roxas Boulevard. Nandito tayo sa harap ng Baclaran Church. Yan, Baclaran Simbahan. Mismo ng Baclaran Simbahan. Yan. Thank you Lord sa paggabay sa akin, sa aking pagbibiyahe, at yung sa aking mga kasama ngayon na bumibiyahe. Yan. So nandito tayo, approaching tayo ng Paranaque Tambo. Yan. Galing din ni Maki, galing din bumangking ni Maki. Yan, kahit na masikip pa si Maki, hindi rin nagpapabintaha eh. Kaya malaking tulong si Maki sa biyahe ko sa pang-araw-araw. Yan. Kaya sumasama siya sa mga bankingans. At ito na nga, natrap na tayo dito. Yan, nandito tayo sa may Tambo, Paranaque. Yan, pinakaunang stoplight to na nadaanan natin mula doon sa may Quirino Avenue Dolo. Ayan, bago tayo kumaliwa kanina yung stoplight, ito yung pangalawa. Kasunod na stoplight nito sa may sa may airport highway Dolo, yung papuntang Pitex, papuntang Cavitex. Tapos kakaliwa tayo para doon tayo dadaan sa may Dunggalo naman. Pwede din kumanan, doon ang daan sa may palengke ng Bulungan. Ayan. At yun, hahatawin na naman natin to. Overtakean natin tong kotse na to. Ayan. Ayan. Overtake? Ganito lang. Tapos babae yung nasa unahan, overtakean natin, babae. Yan. Pero meron din ng babae yung nakasabay ko dito mga kalibis na ang bilis din magpatakbo. Hindi rin mahabol-habol. Yan. At dito, trap na naman tayo ulit dito, pero hindi natin sure dito sa may pagilid-gilid lang, kung pwede pa tayo dito sa may pagilid-gilid. Yan, malay natin makapasok pa tayo ng mga ilang di pa.
Bilib din ako kay Maki eh. Talagang sumusuot-suot din eh. Oh. Oh, kita mo si Maki oh. Ang galing ni Maki sumuot. Kahit halos din na magkasya yung manubela, sumisiksik siya oh, gaya nito. Oh, di ba? Siksik. Siksik. Pero shout out sa driver ng ating nasingitan kasi yung iba na nambubusina eh. Baga sa ano, parang nakat kasi sila. Kaya sorry naman. Ayan. So dito sa biyahe, ako nasanay na rin ako. Araw-araw akong bumibiyahe. So nasanay na rin. Pero kapag ikaw nasanay, baguhan ka lang din. Bago ka sa ano, pagmumotor, huwag lang munang subukan to pagsisingit-singit ganito na gaya ng ginagawa ni Maki. Dahil mahirap. Kami kasi ni Maki nagkaintindihan na kami kung anong gagawin namin. Yan, medyo ipit. Naipit jud ko ani. Di ba? Ayun, medyo natrap tayo. Yan, try na nating sumiksik. Try natin lang, try lang sumiksik. Di ba nagkasya pa. Kalain mo yan, si Maki talaga naniniksik eh. Kung moving lang madali tayo makakasiksik, pero kung naka-stack na, wala na. Pag nahinto, wala na. Pero pag moving, makakasingit tayo. $27 yan o. 1, 2, 3. Yung iba kumakaripas na. Ayan o, pinagbigyan tayo. Shout out doon sa nagbigay daan. Ayan, nagbigay daan. At ito na nga, dito na tayo sa dulo nitong Rojas Boulevard. Ayan. At yung tawid papunta na ng Pitex. Ayan, papuntang Pitex. At ito naman, kakaliwa tayo dito papuntang Dunggalo naman. Ayan. Dito tayo. Pwede rin na tayong kumanan doon. Tapos kakaliwa doon sa may unahan, sa may Makapagal. Pero ngayon din na tayo doon kakanan. Dito na tayo sa may Dunggalo, sa may La Huerta. Ayun na nga. Ayan o, shout out kay kuyang nakabike. Yan, naka-earphone pa siya para hayahay ang biyahe. Ayun.
Ayan, dito na tayo. Yung unahan na yan, ano na yan, papuntang airport. Yan. Ngayon, kakanan tayo dito para going Las Piñas. Yan, going Las Piñas naman. Itong binabaybay natin ngayon, mga kalibis, na karsada, ito ay Quirino Avenue din. Pero hindi to Quirino Avenue doon sa Manila. Ito ay Quirino Avenue dito sa Parañaque. Yan. Parañaque. Ang dulo nito ay ano, tulay. Hay, grabe. Pakanan pala to. Hindi ko alam yun ah. Pakanan pala sila. Dito tayo sa may Meralco na. Dito sa may Parañaque. Yan. At nabanggit ko kanina, mga kalibis, na ipinagawa ko na si Maki, kumbaga sa ano, enhance ko na. Hindi naman na-upgrade na nagpalit ako ng mga stock. Wala pa naman ako doon, pero yun nga, na ano ko na siya, napalinis o ano pa yung mga importanteng dapat palitan, 'di ba? Kailangan. So dito ko yun pinagawa. Lahat ng yun na binanggit ko kanina ay dito yun sa Parañaque. Yan. So dito na sa may unahan, turo ko lang sa inyo kung saan ko siya pinagawa. Shout out sa ano, Motospot. Yan, Motospot, kung sino yung familiar. Yan. At kung sino yung nakapagpagawa na sa Motospot, shout out sa atin, di ba? So hanga lang din ako doon sa mga mekaniko ng Motospot. Actually ito, hindi na umilaw kasi sarado na sila. Pero ito yon, Motospot, dito ako nagpagawa. Magaling yung ano, mekaniko, at saka yung mga material din dyan na ginagamit is okay din, walang problema. Kung gusto mo ng Yamaha part or yung stock na ano, mga parts ng motor, kung anong motor mo ng Yamaha brand, is ino-offer naman nila na kung gusto mo Yamaha yung stock na pisa, or mag aftermarket ka na ibang brand. Yan, it's up to you, di ba? Pero siyempre may kaakibat na presyo po yun na kakaiba. Ayan, so napasalamat ako dahil una, parang na-prevent ang di ko mabanggit yung ano tamang term pero base doon sa sinasabi ng mga ano, ng mekaniko na gumawa dito kay Maki, is na-prevent. Halimbawa nung pagparipak nung hydraulic niya sa tinidor niya, yan, lowbat na ako. So ayan. Hanggang dito lang muna tayo, mga kalibis, kasi naglowbat na yung ating GoPro. Ayan. So hanggang dito na. Dito na tayo sa may ano sa may Salamat po ng ano, Dunggalo to, lugar na barangay dito. Tapos patawid na tayo ng tulay pa ano naman siya, pa La Huerta naman. So again, hanggang dito lang muna itong video natin. Salamat sa pag subaybay sa ating biyahe. Hindi pa tayo nangalahati doon sa biyahe, pero salamat. At kung umabot ka man sa segment natin dito ngayon, maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga video na bagong upload. Dito lamang yan sa Kung Libby Channel. Ayan, connecting people. Bye bye pang samantala. See you on my next video. Babus.